Yes, once again, muli po, dito tayo ngayon sa Tinig ng Marino at kasama na natin ngayon in absence of Engineer Nelson Ramirez. We have here Captain Jess Morales. Suki na natin ito at meron din tayong isang panauhin, si Ma'am Rose, asawa po ito na isang Marino. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon is about integrated seafarers of the Philippines. And now, mga kasambahay, bibigyan natin ng pagkakataon na makabati si Captain Jess Morales. Captain Jess Morales, isang magandang hapon po. Welcome to the show again. Magandang gabi sa iyo, Ani, at magandang gabi din po sa mga nanonood at nakikinig dito sa UNTV. Magandang gabi rin sa iyo, Rose. Iyan, okay. Ma'am Rose, magandang gabi po. Same to you, ma'am. Yan. Short greetings kay Ma'am Rose. Yan. Asawa siya ng isang kapitan. Asawa siya ng kapitan. Yan. Oo. Okay, mamaya po pag-uusapan natin bakit nandito si Ma'am Rose. But first and foremost, Captain Morales, kung hindi ko nagkakamali, the last time na nandito kayo, iba yung pinag-usapan natin. But this is another issue that we're going to tackle this afternoon, this evening. Ayan. Kanina sinasabi natin na integrated seafarers of the Philippines ang pag-uusapan natin. But first and foremost, ano ba itong integrated seafarers of the Philippines? At sino ang nasa likod nito? Itong Integrated Seafarers of the Philippines, ay katatatag lang nito noong December 10, 2013. December 10, 2013. Ibig sabihin, ilang months old pa lang to. Oo, December, bata pa. January, February, March. Ibig sabihin, almost 5 months, ta? 5 months old. Okay. Tinatag itong Integrated Seafarers of the Philippines. Teka muna. Ito ba ay katulad din ng United Filipino Seafarers na kung saan nasa likod itong si Engineer Nelson? Hindi. Kakaiba ito. Sige. Dahil ang purpose ng ISP ay reintegration ng mga marino. Reintegration to the mainstream of our society. Kumbaga katulad namin, di ba? Katulad namin na dati kami mga seaman. Naging seaman ako for 20 years. But then after that, I retired dahil gusto ko na magtrabaho sa lupa. To be with my family, gano'n. So, nung bumaba ako, hindi ko malaman kung anong uumpisahan ko. Anong gagawin ko. Start ako ng business. So, I have to study sa TESDA, yung mga livelihood, gano'n. Nakapag-aral ka ng ganyan? Nag-aral din ako noon dahil hindi ko pala, until I realized na meron pala akong kaibigan na gustong nag-offer sa akin para magtayo ng kumpanya. Kaya hindi na ako napunta doon sa livelihood pagpa-farming. Nagtayo na ako ng mining company noon dahil inoperan ako ng aking kaibigan sa Japan to put up a mining company. Swerte lang ako dahil gano'n. Pero yung mga ibang mga marino, hindi nila alam, may pera sila, hindi nila alam kung paano nila gagastos yung pera nila para makapagnegosyo. Okay, sa madaling salita, yung mga kababayan nating mga marino, regardless kung sila ay nakatatlong dekada na nagtrabaho sa barko, the bottom line here, uuwi at uuwi yan. Of course. Sa kanyang pamilya at pagkatapos niyan, maghahanap ng trabaho. Because by the time, ano ka na nun, matanda ka na nun, di ba, Captain Morales? Hindi naman. Katulad ko, matanda na ba ako? But anyway, sige. Alam mo, ang mga marino, hindi tumitigil yan. Sige po. Hindi tumitigil ang mga marino. Dapat, after seafaring, ano naman ang kanilang haharaping hanap buhay para maging, kumbaga, may pagkakitaan pa rin ulit sila. At makakatulong ko pa rin sa ating gobyerno o sa ating society. Ganun. Okay, ulitin lang natin. Ito ay naorganisa December 10 sa SEC. Okay, ang layunin nito ay? Ang layunin nito ay brotherhood. Actually, it's a brotherhood association. Pagkatapos? Ng mga dating marino na nandito na sa lupa, na nagtatrabaho na sa lupa, o di kaya nagninegosyo, kahit saang sektor, like mining companies, or training centers, maritime school, or any seafaring-related business or job. Okay. Ang ating susunod na katanungan, sige, andiyan, naitayo mo na yan, ha? Ang purpose niyan, ang objective niyan ay makatulong din. Reintegration. Kung dati kang nagmamarino at wala ka ng chance makapagmarino, mag-uumpisa ka naman ng negosyo dito, paano ito itinatatag? Paano ito ginagawa? Sandali lamang po. Yan ang ating itatanong. Sa ating panauhin dito, Ma'am Rose Bangsalangit, na isang asawa naman ng isang kapitan ng barko.
When we come back, yan po ang aming pag-uusapan dito pa rin sa Tinig ng Marino. Yes, muli nagbabalik po ang Tinig ng Marino at kapiling pa rin natin si Captain Jess Morales in the absence of Engineer Nelson Ramirez. At pinag-uusapan natin itong tungkol sa Integrated Seafarers of the Philippines. A while ago, mayroon akong binabanggit, Captain Jess Morales. Since naitatag mo ito, ikaw nasa likod nito, ang layunin nito ay ma-reintegrate. Parang tayong panauhin. We will talk about kailan ba nag-umpisa? Ano ba yung mga ginagawa, first and foremost? Ano ba yung mga ginawa ninyo dito? Pwede ko bang mahingan ng pahayag dyan ng ating panauhin? Si Ma'am Rose Bangsalangit, isang asawa naman ito, na isang kapitan sa barko. By the way, ilang taong naging kapitan yung asawa niyo? Na-promote ma'am siya 1990. Kapitan na yon? Yes, ma'am. Okay. Ilang taon siya naging kapitan? Wala pa ma'am 30 years old. Hindi. Ibig sabihin, wala pang 13 years old ang asawa mo? Hindi, ma'am. Ang age niya, ma'am, ngayon is 53. So ibig sabihin, ilang taon siya naging kapitan? Ayun, mahina ako sa math, ma'am. Ilang taon? 30 years na naging kapitan? O 20? 30, ma'am. 30 years na naging kapitan. So, Hindi, ma'am. Yung pagka-promote kasi ng kapitan is hindi naman automatic nagiging kapitan yun eh. Nag-outtaking siya 1990, naging kapitan siya mga after 1 year, sa mga 1991. 20 years. So, mga 20 years. 20 Ibig sabihin, years, you are millionaire this time kasi 20 years ka na naging ano. Yung kapitan, magkano yung sahod nun? Captain Morales? 2,000 lang kami doon. Pero ngayon, 8,000 to 10,000 ang 10,000 ang pinakamababa. Yun nasa barko. Pinakamababa yun, 10,000. Yeah, may 7,000 pa rin. Depende sa 7,000. How much is that? Pasensya na. Hindi ako man. Mga 250,000. So, 250,000 ang sweldo ng kapitan. So, ibig sabihin per month. Per Okay. month, yeah. Walang ano yun, walang tax, di ba? Libre. Free tax. Hindi, Free Libre tax. naman. Free tax yun. Hindi naman tinatanggalan ng tax, di ba? Okay. So, you have nothing to fear of dito sa Bureau of Internal Revenue. Hindi kami hinahabulin ni Ma'am Pinares. Okay. Bilang isang asawa ng kapitan, naisip mo kung saan mo gugugulin yung pera mo? Yes, ma'am. Kasi nung nag-start kami, sabi ng nanay ko, kapitan yung asawa mo, dapat alam mo kung saan dadali ng pera. So, ang instruction ng nanay ko sa akin is, bibigyan kita ng 1 year, tumira ka sa bahay para matutunan mo para maging ina. Yung pang second mo na year, lumipat ka na. So, from there, ma'am, nag-start na kami. So, ang unang, naglagay kasi ng timetable yung asawa ko, ma'am eh. By year ganito, may ganito ka na. So, nagbigay siya ng timetable sa akin. After 5 years, dapat meron na kaming tahanan. Para hindi daw kami parang aso na pag pinalayas doon sa bahay, bubuhatin yung mga bata. So, nag-focus maganda ko doon sa pagkuha ng hulugan na lupa. After 5 years, nag-apply naman kami sa SSS para magawa yung bahay. So, from 1990 na na-promote yung husband ko bilang kapitan, from 87, may lupa na kami. 1990, nakabili na kami ng first car. Pagkatapos, hinuhulugan pa rin naman namin yung bata. Pero nag-continue naman ako mag-invest sa mga property. So, nag-invest naman ako sa Dasmariñas, Cavite, sa San Mateo. So, nag-build ka, nag-ano ka? Build. Ibig sabihin, nagtayo ka, Parang ano, nag-develop ka ng ma'am, isang subdivision? Hindi naman, ma'am. Nag-build and sell, ma'am, kami. Okay. Build and sell? Yes, ma'am. Okay, maganda yan. Build and sell, di ba? Okay. Now, sa ngayon, ano yung participation? Ano yung contribution mo dito sa Integrated Seafarers of the Philippines? Paano ka na-join dito sa grupong ito na itinayo ni Captain Jess Morales? Ever since naman, ma'am, active ako sa mga ganitong organisasyon. Galing ako sa isang Philippine Eagle. So, nakita ko yung adhikain ng ISP. Napakaganda. Unang-una, marino ang asawa ko. So, parang naisip ko na sa dami ng nakita ko ng marino na walang pinupuntan yung kanilang mga kaperahan, napapariwara yung mga bata. So sabi ko, napakagandang maging volunteer dito sa ISP. She works as a volunteer. Yes. So what is she doing dito sa sa Integrated Seafarers of the Philippines? Siya ngayon ang mag-recruit or hanapin yung mga asawa ng mga marino nandito sa lupa at pati na rin yung asawa ng mga taga-barko na mag-a-attend ng mga seminar, mga livelihood. Maaring may mga job opportunities or business opportunities. At maaring yung mga marino na yon, yung mga asawa ng marino, yung mga dating marino, wala nang hanap buhay at pwede nyo pang matulungan. So this is the purpose, this is the objective, to help. Yes, To help. Ayun. Magkakanda kami ng mga seminars, mag-i-invite kami ng mga lecturers, yung mga sanay magturo kung paano ba ang makakuha ng mga franchising sa isang
negosyo, gano'n. Pwede rin yung farming, horticulture, or food processing, katulad But teka ng muna. tinuturo ng TESDA. Teka muna, bakit nga ba naman, si Captain Jess Morales, kung titingnan nyo naman po, hindi nyo naman siguro na itatanong. Ito naman, made na po ito. I don't know how many buildings you have. No, no. Ilan din na yung mga, ito, sa mga prime areas pa naman itong si Captain Jess Morales at mayroon din itong dinidevelop na subdivision. We are just being honest here. Pero naisipan mo pa para magganon ka, magtayo ka ng ganito. Aywan ko, marahil ay ugat na yun ng marahil yung pinag-aanang ko syempre at tinatanong ko sa sarili ko after achieving such achievement, Because this is paano already pa? achievement na yun. Because alam mo yung pinanggalingan mo sa Bicol, di ba? Mahirap kayo. You were Oo. crying. The first time I had an interview with you, you were crying and then hindi mo maisip na ganito na yung buhay mo. Pero eto na ngayon, i-payback time. It's a payback time. Actually, it's a corporate social responsibility ng mga samahan namin. Kasi maraming mga marino na may-ari na ng mining companies, training centers, maritime schools, para namang gusto naming mag-payback sa aming mga kapwa marino or the seafaring profession itself. Kasi pag naisip namin, ganito na tayo, nagugol tayo, pero kontento ba tayo sa buhay natin? What do we feel? I don't feel exactly achieved. Meaning to say, kung ikaw ang tatanungin, sa kabila ng mga narating mong achievements na yan, financially, wala ka ng problema, your family, you have business, okay na yung ano mo, hindi ka pa rin fulfilled. Hindi pa rin. Feeling ko hindi pa Okay. rin. Maybe because nung mag-put up ako ng company 24 years ago, yung motto ng company namin, nilagay ko nung, the greatest achievement in life are those that benefit others. Wow. Kaya, sa tingin ko, parang hindi pa kumpleto. Sa So feeling that's ko. why isa ito sa maybe, mga ginagawa mo. Oo, isa yan sa ginagawa So ko. hindi ka pa tapos. Ibig Eh, hindi pa, sabihin, hindi pa. ayun. Hindi pa tayo retired. Oo, hindi ka pa tapos. Ito pa yung mga social responsibilities na That's it, that's ginagampanan it. mo. And then, let's talk about the programs and the projects na ginagawa ng Integrated Seafarers of the Philippines. What can contribute, Ma'am Rose Bangsalangit, dito sa grupo na ito? Ang number one, ma'am, na responsibility ko nung sumama ako dito is yung mag-produce ng members. Pag sinabi kong members, yung mga marino na on board, yung hindi din, tapos yung mga misis at mga anak. Kasi ang focus ko ngayon is matulungan yung mga asawa ng marino na nasa lupa na magkaroon ng trabaho, kung wala man, tapos maisama namin sila doon sa aming mga ginagawang mga project para maipon kami. Parang bubuuin namin sila sa isang pamilya sa ISB at tutulungan namin sila kung ano man yung hindi nila magawa dahil wala silang kaalaman. Okay, wait. When you talk of membership, parang pumapasok sa akin, sa isip ko dito, oy, teka muna, parang may membership ba ito? Kasi yun ang role mo, mag-gather ng mga members. Okay. Teka muna, Captain Morales, mayroon bang membership dito, yung mga magpapamember? Walang membership yan. Okay. Lahat ng mga marino kasali. At So, lahat ng mga walang babayaran. misis ng marino kasali, walang babayaran. babayaran At na. pati na yung pag-attend nila ng seminar, wala rin silang babayaran. Libre. Libre rin, ma'am. May merienda pa. Ba? Sa matanghalian. At tatanungin mo marahil kung sino I-feature ko nga yan. Sige, go ahead. tatanungin mo marahil kung sino nagpupundo rito. Sino? Hindi ko na kailangan itanong kasi syempre naman, sa lukbutan mo na, kaya mo na yun. Hindi Sige. naman. Sige. Kaming lahat ng mga bumuo dito. Initially, we have 7 directors. Sa lahat yon may mga kanya-kanyang kumpanya. And we will increase the directorship to 17. Lahat din may mga kanyang kumpanya. So, we have also support groups. Ngayon, mga 50 na marahil yung support groups. Support groups, mga companies yun na sumusuporta rito sa ISP bilang parte ng kanilang corporate social responsibility. So, ibig sabihin, tulong-tulong. Tulong-tulong. Ah. Parang payback namin yon sa aming profesyon bilang marino para matulungan din yung mga kapwa namin marino. Kasi ang slogan namin, walang higit na magmamalasakit sa mga marino, kundi kapwa marino. How nice naman. Parang katulad nito, sige nga, direct. Ayan, ito. Ito yung nagre-represent naman ng barkong sinasakyan Oo. nitong mga marino. Ayan, ito pala yan, oh. Integrated Seafarers of the Philippines Incorporated. Now, let's discuss na, pag-usapan natin, ayan, ito yung walang higit na magmamalasakit sa mga marino, kundi kapwa marino. No membership dues. Ayun, that answers our questions already. Ayan.
Eto pala po yun. Okay. At saka ito, tingnan mo ito. Ito ang pinaka-importante. Ano yan nakalagay dyan? Ito. Ayan, sige nga. Captain Morales, ano yan? Anong nakalagay dyan? ISP is not a business enterprise, Okay. not a political advocate, and not a labor movement. ISP is a non-profit, just a social concerns, and empowering our brothers in the profession. Wow, ang galing naman. Okay. Going back to my question. Ganit. Ano yung ginagampanan mo? Partikular na ginagampanan mo, gaya ng sinabi niyo po kanina, Ma'am Rose, kayo ay, ang role niyo ay para mag-produce kayo ng membership. Hinahanap niyo yung mga asawa ng mga marino, yung kanilang pamilya, yung mga anak na walang trabaho at tutulungan niyo. Ano ang partikular na maitutulong ng inyong samahan? Anong partikular na trabaho? Ano ba ito? Mga livelihood ba ito? You will explain that a little later, but we will post for some reminders, mga kasambahay, at sa ating pagbabalik muli natin silang makakasama. Once again, nagbabalik muli ang Tinig ng Marino. Kasama pa rin natin si Captain Jess Morales, sa ngalan po ni Engineer Nelson Ramirez. Dalawa na ang ating resource person, Captain Jess. Ayan. Okay. Introduce natin ang anak ng Marino. Anak ng Marino at siyempre, nandito ang kanyang mama. Niya. Ang nanay niya, Ayan. si Rose. Pinag-usapan natin isang kapitan ng barko. Ito na yung produkto. Si Ma'am Arian Banglangit, volunteer consultant ng ISP. ISP, Integrated Seafarers of the Philippines Incorporated. Let's welcome her in our show. Magandang gabi, Ma'am. Magandang gabi din po, ma'am. Okay. Yun po. Panganay na anak kayo? Opo, panganay po ako ng aking mother at father na kapitan po ng barko. Anong natapos niyo po? BS Entrepreneurship po from Miriam College po Okay. ako nag-graduate. Kailan kayo nag-graduate? 2003 po. Ayan. As of present, anong trabaho niyo? Meron po ako mga business as of the moment. Meron po kaming consultancy and then meron din po akong realty company. Tapos by profession, real estate broker po. Okay, very good. Yan, pag-usapan naman natin dito. Itong role mo, Captain Jess, ano nga yung role niya? Volunteer? Sila ay volunteer. Actually, natutuwa ako dahil automatic nag-contact sila sa akin. Actually, kilala ko lang dati yung mother. But sabi niya, may anak ako na magaling dyan sa paggawa ng mga concept ng ng ISP. Okay. So, pumunta nga sila at nag-volunteer. Okay. Sir, interesado ako. Walang bayad. Sabi You're niya, doing it volunteer. for free? Apo. Okay. Anong naisip mo? Okay, makukonsumo sa Bicol. Makukonsumo yung yung oras mo. Apo. Napaka-importante ng oras mo. Apo. And then you're doing it for free. Anong Yes, pakiramdam mo? Actually po, una po sa lahat kasi yung pagiging marino po ng aking ama, yun po ang naging dahilan kung bakit po ako Tumayan. nandito ngayon. Opo, kasi kung hindi po dahil sa pagbabarko at sakripisyo po ng aking ama, ay hindi po ako makakatapos ng pag-aaral, hindi rin po ako magiging licensed broker dahil po sa suporta at sakripisyo po niya, nakarating po ako dito ng hindi ko po problema kung paano ako magkakaroon ng tuition fee para matapos. And of course, mayroon kang sariling kotse, di ba? Opo. Habang nag-aaral ka. And of course, Opo. para mag-aaral ka naman sa Miriam, mataas din ang bayad Opo. ng eskwelahan na yan. So Opo. talagang pinagpursigahan ka ng mga magulang mo. Opo, kaya po in return po, bilang pagpupugay po doon sa mga sakripisyo din po ng aming ama at ng aking ina, kasi mahirap din po yung role ni mama dahil matagal po siyang mag-isa lang sa bahay at ang role niya ay tatay at nanay at the same time. So in return, gusto ko pong ibalik sa ISP yung mga naranasan po namin bilang mga bata po kami at yung mga paano po namin nalagpasan yun, gusto po namin i-share dun sa mga magiging miyembro po. And then at the same time, kung paano po kami mas makakatulong pa sa kanila in any way possible, kumbaga po si ISP ay magiging parang shoulder to cry on or kumbaga sinasabi kung meron silang kailangan na malaman tungkol sa kahit na anong bagay na kailangan nila sa pagninegosyo, ibibigay ko po yun ng libre. Okay. That's what we are going to discuss now. Okay. Since bata pa ito, if I'm not mistaken, 5 months old pa lang. 3 months. 3 months old. 3 months old, you conceptualize this. What do you intend to do para matulungan? Let's say, for example, isang marino,
asawa ng isang marino, walang alam, na-produce mo na yung asawa ng marino, walang alam sa pagninegosyo, and then mayroon siyang konting kapital. Anong gagawin niyo doon? Apo. Bali po, nakikipag-usap po kami as of the moment with TESDA, DOST, and all the others na yung mga former seafarer turned into businessman. Kasi mas maganda po sila maging resource speaker kung paano sila magtuturo doon sa mga nais din matuto doon sa negosyo. Encouraging yun. Encouraging. Kasi po, sila po mismo yung nakaranas. Kasi iba po yung kukuha po tayo ng resource speaker lamang na hindi naiintindihan kung saan nanggagaling yung pinagpapaguran nila na pera. So, bilang po, ako po, nung nag-uumpisa po kami, sila mama at papa, kung ano-ano pong negosyo ang naumpisahan namin at lagi po kaming naloloko. So, ngayon po, gusto po namin na maibalik po sa kanila na kapag meron po silang kailangan sa negosyo, yung mga former seafarer turned businessmen na po yung tutulong. Kumbaga, i-collate po natin yung mga grupo na yon. Kunyari po si Captain Morales, meron na po siyang ganitong negosyo. Tapos si Captain Langit, meron po siyang realty and construction. So, yung po mga nais na gustong magtayo din po ng ganun, pwede po namin i-share yung expertise. Mas maganda din po at the same time na yung experience po nila, ang i-share nila dun sa mga baguhan na gusto ring nangangarap din na magkaroon ng negosyo galing dun sa pinaghirapan nila sa labas ng bansa. So, hands-on siya. Hands-on. Yung mother niya, hands-on. Okay. Captain Jess Morales, let's talk about the sustainability of this project, di ba? I don't know how are you going to sustain this considering na mukhang halos lahat ay libre. Di ba? Halos lahat ay libre. Ikaw ang sumagot nun. Paano mo masusustain ito? Optimistic ako na ito ay masusustain. Dahil napakarami naming mga marino na naging successful. And willing to And help. they're willing to support. Oo. Yung palagay ko, yung 10,000 a year sa kanila, ay napakaliit yun. Para maging support group, a member ng support group, and maging parte ng kanilang corporate social responsibility. Maraming ang, meron ang nag-pledge na ng, 100,000 ako dyan. Sabi ganun. So, you see, so I don't think, yung mga ganong halaga, maliliit lang yun. maliliit lang sa kanila yan. But Okay. Yes. this is a way of our payback to our seafaring profession. Okay, in 1 year time, what do you intend to accomplish? Accomplish? What do you intend to accomplish? Ano po, in a year's time po, magkakaroon po talaga kami ng annual trade fair. Kasi po, yung livelihood program na ituturo po natin sa mga misis, tsaka po sa mga mister, ang gagawin po natin, ituturuan natin sila kung paano, let's say, for example, gumawa ng kamote chips. Galing doon sa probinsya po nila. Pag naturuan po natin sila paano gumawa ng kamote chips, yung mga product po nila na nagawa, igagawin po natin siyang isang malaking trade show. Magkakaroon po sila ng isang lugar kung saan pwede nilang ipakita lahat ng mga produkto nila. At the same time, magkakaroon din po ng tulong-tulong kung saan po pwedeng i-export yung kanilang mga produkto na nagawa base po doon sa mga natutunan nila coming from the livelihood na program na ginawa po namin for the whole year. Okay, sa madaling salita, there's no problem. As far as the sustainability is concerned, there's no problem. Everybody are willing to help. Mayroon ka ng mga natatanggap na mga pledges. In 1 year's time, mayroon na kayong mga aim, mga dream. Anong mangyayari? Okay. Captain Jess, more or less, yung target ninyo, may target ba kayong bilang ng mga maaring sumali dito? Ang target namin in a year, baka mga 5,000 members kami. So, Dito lang sabihin talagang gagalugarin nyo? Of course, nationwide, How including are you going to do Visayas. this? And, Paano nyo gagawin ito? Facebook, yung mga actually, yung video? we hired professional secretariat to do the job. Sila na ang gagawa ng trabaho para sa amin. And then, from the start pala, talagang you shell out. Yes. From the start, you shell out. Of course, And this is out of your pocket. yes, From the start. Yes, Ayun. yes. I will not ask you how much. Basta kung magkano, di ba? Bakit siya nag-shell out ka Basta na, di ba? it's coming from the heart, of course. Wow! I like that. It's coming from the heart. Pag kung ano yung sinasabi ng puso, di ba? Ganun din ang sinasabi namin sa support group. Just coming from your heart. At palagay ko naman ang napakataba ng kanilang mga puso para sa objective ng ISP. Okay, what if mayroon mga interesado? Let's say, for example, hindi ako asawa ng marino, hindi ako anak ng marino, but I want to become a seaman someday. Mayroon ba kayong ganung klaseng project?
Wala pa Marahil naman. expansion na yon. But sa ngayon, ang focus namin, nag-uumpisa pa lang kami, ang focus namin para sa mga marino at pamilya ng mga Okay. marino. Another question. Mayroon namang mga marino talagang, di ba, Ma'am Rose, balikan kita. Mayroon naman mga marino na gaya ng sinabi mo na sa laula, pardon my word, pero yung nasa laula na baliwala, na waldas yung kanilang pera. Okay. Paano mo sila aasistihan? Paano mo ulit sila, paano ninyo aasistihan? How are you going to assist them? Yung family, para at least bumalik sa normal yung kanilang buhay. Eh marahil kung interesado sila, maybe kinakailan ng counseling muna sa kanila. Bakit laging... So, ibig sabihin, may counseling pa rin sila, ha? Of course. May support group sharing po ng mga wives kasi meron pong magkakaroon ng mga maliliit po na segment si ISP. Si ISP ay yung Mother Association, and then magkakaroon po ng ISP Wives and then ISP Youth. Si ISP Wives po, ito po yung sharing group nila kung ano po yung mga nagiging mga concerns sila, na yung mga senior po na mga misis as compared to dun sa mga kakaumpisa pa lang po na family. Para po yung mga senior na wives ng ISP ay mag-guide po yung mga ano. I think that's very important, Captain Jess. Alam mo kung bakit, di ba? May mga pagkakataon na mayroon din mga abusadong mga seafarers na umpisa pa lang na, alam mo, na-promote ng kapitan. Iba yung hanap, mga chicks, yung mga pangbababae, panglalasing, pang-aalak. Di ba, nasisira yung pamilya. Mayroon din kayong support group doon. Apo. Values Meron din kami formation doon. po yung ano Value natin. formation. Very good. Talagang kinumpleto mo na. Nandun na rin lang eh. Pamilya nga, ma'am, as a family, Family. ni SP eh. Yung parang representasyon niya, parang sinasalo mo yung mga marino, mga batang marino, na matuto na sila sa buhay nila at hindi na sila mapariwara katulad ng ibang marino kasi marami mo talagang kilalang marino na tumanda na lang na walang naiwan. Parang ni Tutong, walang naiwan doon sa kanya. Tutong na kanin. Ayan, ganun. Tsaka Wala lalaki. talaga, ma'am. Kaya yun yung yun yung pinakamaganda dito sa ISP kasi magkakaroon ng pag-iisip yung mga tao na may tutulong na sa kanila ngayon na hindi na sila lolokohin kahit walang bayad. Okay. Bukod dito sa reintegration program na ginagawa nyo, ano-anong proyekto ang naisip nyo pang gawin in the future? Bali po dun sa future po natin, bukod po dun sa mga programa po natin na mai-showcase po ng mga misis, yung mga mister, yung mga negosyo po nila na maibibenta. Sa susunod po, ang mga susunod namin proyekto ay magkakaroon po tayo ng mga self-sustainable communities na kung saan po yung mga marino, pwedeng doon na sila bumili ng kanilang property, tapos doon po sa kanilang property, meron na din po doon yung paano yung mga farming, kung ano po yung mga nandun sa location kung saan po sila makakarating. Kasi pagtagal po natin, kada po area, kasi di ba po ang ISP ay nandito lang po sa Manila, magkakaroon na po tayo ng mga maliliit na branches sa kada Visayas. probinsya. So talagang... So tututukan po in that way, mas matututukan po natin yung mga communities ng mga seafarers doon sa mas malalayong At may lugar. dadagdag pa ako dyan, Ani. Ang ating domestic shipping, nangangailangan din ng mga marino na gusto magnegosyo, maging may-ari ng barko o di kaya ship repair. Kasi I understand from our good Congressman Manalo na ang focus niya ay magkaroon ng batas na para sa shipbuilding dito sa ating bansa dahil yun ang kulang natin, shipbuilding and ship repair. So, siyempre mga marino kung sakasakaling gusto nila talagang marino pa rin, doon sila sa maritime-related business. Very good. Mga kasambahay, inyo po napakinggan ang ating discussion tungkol dito sa Integrated Seafarers of the Philippines. At this point, bibigyan natin ng pagkakataon na makapagbigay ng kanilang mga mensahe ang ating mga panauhin ngayong hapon. Let's start now. In the absence of Engineer Nelson, parang naging co-host ko ngayon si Captain Jess Morales. Captain Jess Morales, go ahead please. Yes, maraming salamat, Ani, sa pagbibigay mo sa akin ng oras. At sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para imbitahin ang lahat ng mga marino at mga misis ng marino na kayo po ay sumali sa Integrated Seafarers of the Philippines. Ito po ay ating payback sa ating seafaring profession at tayo po ay tumulong sa ating kapwa marino. Thank you so much, Captain Jess Morales. And Ma'am Rose Banglangit, asawa po ito ng isang kapitan sa barko. Magandang hapon. And your message, ma'am, sa ating mga nanonood ngayong gabi. Ang message ko, ma'am, yung mga katulad kong mga senior citizen na sa salitang pagmamarino, kami na yung mga nakatatanda, sana sumama kayo sa amin. Tulungan din natin yung mga kababatang marino para maayos din natin yung kanilang pamumuhay, ma-guide natin sila sa tamang paraan. At yung mga kabataan din, matulungan natin at hindi magkaroon ng parang yung pagkakahiwa-hiwalay ng isang pamilya. So,
para kami yung magiging guide ninyo pagdating sa moral. Thank you so much, Ma'am Rose. And finally, ito po yung kanyang panganay na anak, si Ma'am Arian Banglangit, isang volunteer consultant ng ISP. Go ahead, ma'am. Gusto ko pong imbitahan lahat ng mga kaibigan natin na may mga magulang na seafarer at nais ko po sana kayong isama dito sa napakagandang advocacy ng ISP para po lahat tayo sama-samang makapagtulungan. Para po kami ay inyong makausap, pwede po kayong pumunta sa www.facebook.com/isphilippines. Ulitin ko po, www.facebook.com/isphilippines. So lahat po ng mga inyong katanungan, meron pong sumasagot po doon at pwede po kaming makipag-appointment sa inyo kung meron po kayong mga additional na gusto nyong ipamahagi sa amin sa ikagaganda po ng programa nitong ISP. Thank you so much, Ma'am Arian. So, yan po ang kabuuan ng ating Tinig ng Marino sa ating programa. But stand by, when we come back, pag-usapan naman natin ang tungkol sa kaligtasan at kalusugan. Ang ating bibigyan ng daan ang tungkol sa water safety.